Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog, ang ating mumunting channel. Tayo po ay magbibigay ng ating opinyon, komento at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, si Mayor Isko Dumagoso ng Maynila ay tinawag na aso. Kahul kasi ng kahul, no? Oh, yan. Di nakatapat ka ngayon. Kala mo, ikaw lang ang hari dyan sa Maynila, no? Nakatapat ka ng taong, mukhang ikaw na ngayon siguro ang baka magyuyumuko ka dyan. Okay? At ganun din po, mga kababayan, mukhang meron pong mambabata sa nagpatay Malaysia na. Tuloy-tuloy po itong maglalabasang mga issue, parinigan, akusahan dito po sa flood control project na ito. Okay, so shout out po muli lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin si Isko Moreno, tinawag na isang aso. Bakit po? Kasi po putak daw po siya ng putak. O akala ko yung putak ka ng putak, para kang talak. Yung pala, putak ka ng putak na parang aso. O ayan po yung headline sa Politico. Sino po nagsabi niyan? Joel Chua blast Isko Moreno over demolition issue. O ayun. Kasi po itong si Isko Moreno nakatanggap ng balita na dati daw pong opisina ng Manila City Hall pinatitibag sa isang lote, ginigiba daw po at walang kakulang permit na magtatayo doon ng building. At natuklasan na yung pala ay parang proyekto po ni Congressman Joel Chua ng Maynila. O nung nalaman ni Joel Chua, bumanat naman siya. Putak ng putak, parang aso. O, nakatikim po si Isko Moreno. O ayan Manila Representative Joel Chua rebuke. O pinagalitan, no? Mayor Isko Moreno for his statement regarding the demolition of a covered court and an extension office of the city government to give way for the construction of a community center. Ay maganda rin naman pala ang kalalabasan. Community center naman pala. Chua said Moreno was blaming him for the demolition in Santa Cruz, Manila, which lacks permit from the city government. The lawmaker clarified that it should be the Department of Public Works and Highways that secures the permit, since it is the agency implementing the project that was funded by the national government. O ayan. Ang makakasagot po niyan ay ang DPWH, dahil sila po talaga ang nakikipag-ugnayan sa City Hall. Dahil tayo po ang trabaho natin ay mag-propose lang ito, ay hiningin natin sa DPWH na pagbigyan po tayo. Hiningi po natin ito noong last Congress sa Committee on Appropriation na sana maisama. Na pagbigyan po tayo bagamat hindi po yung buong pondo. Oh, okay. So parang proyekto rin pala ni Joel Chua through his constituent. Siyempre, siya ang congressman dyan sa distrito na yan. So, at least para matugunan niya yung pangangailangan ng kanyang mga constituents dyan, at hindi na sasagutin pa ng City of Manila, may congressman naman kayo, why not? Naisingit naman daw. Hindi naman naisingit. Baka mamali tayo dito. Napagbigyan po, ang tamang word ay napagbigyan. Kaya nga po ako nagtaka. Dapat alam po niya na ang talagang nangangasiwa dito at nakikipag-coordinate sa kanila ay hindi naman po opisina ko, kundi DPWH. Kaya lang putak po sinang putak na para pong aso. Tahol ng tahol, mali po yung tinatahulan niya. Ay, nakakahiya. Nakagat ka, Isko. Mas matapang pala sa'yo yung congressman na ito. Ang ginawa niya lang, pinurpose niya, na pagbigyan siya, hindi nga lang yung buong pondo na hinihingi nila, at least kahit papano meron. So, ibig sabihin, si Joel Chua ang nagpapatayo niyan? Hindi. National government through approved budget and plan. So therefore, sabi niya, DPWH, hindi naman opisina ko. Bakit ka tahol ng tahol dyan?
Kumbaga, pasikat ka, ha? Oh. Chua said the construction of a structure in the area was proposed in 2020 during Moreno's first term as the city mayor. Anak naman ng puta naman, isko, nahuli ka tuloy, oh. Kaya lang, sa kakulangan ng pondo, hindi ito na ituloy. Kaya nga tayo mirapat natin na maituloy, oh. Yun naman pala, isko, eh. Chua explained that the proposed community center will include a halfway house and community kitchen for the homeless, a dialysis center, a senior citizen center, a daycare center, and a recreational facility. Oh, may recreational facility naman pala, Isko. Oh. So, hindi ko nga po maintindihan kay Mayor Isko Moreno kung bakit congressman ng congressman wala nang sinabi. Gusto lang magpasikat, gustong magkaroon ng laman yung kanyang vlog. The vlogging mayor pala to, eh. Meron kayong vlogging vice president? Baka naman meron ding vlogging congressman at senador. Kasi may vlogging na po, mayor si Isko Moreno. Ha? Wala nang ginawa kundi mag-congressman. Oh. May pagmumura pa, ginagaya pa yung dating pangulo. O nga naman, Isko, tang-ina mo naman kasi, Isko. Yan, murahin na natin. Tang-ina mo rin, Isko, to Jongs. Ayan tuloy. Inubo ako, visit ka, Moreno. Ay, Dumagoso pala. Ha? Ayan, inubo tuloy ako, visit tong si Dumagoso, eh. He said that Moreno seemed to have an election hangover. The reason why he is attacking his political opponents instead of working for the benefits of Manila residents. Oo nga, kasi sinong kinampihan ni Moreno? Di yung kapwa niya aso, tahol din ng tahol. Si Tokmol, Sara Duterte, yung mga parupong mga vlogger. Oo. Alam mo, nagpapasikat lamang ito, eh. Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa ito sa eleksyon. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the city of Manila and the people of city of Manila. O nga naman, Isko, ang ganda naman pala nung community center, eh. Tangina mo, gusto mo, ikaw ang may proyekto para sikat ka na naman. Hindi gawin mo, makisawsaw ka na lang. Sabi mo na kay Joel Chua, pwede ba singit mo pangalan ko dyan? Sa bagay, lahat naman yata papatulan mo, di ba? Lahat naman yata for your own self-interest gagawin mo, eh. So anong gusto mo? Through the benefits of Isko Moreno, lagay mo pangalan, lagay mo. Ngayon mapapatunayan ng tao mo sa mo kinuwang pondo. Di ba? This is through the effort of Mayor Isko Moreno, dilagay mo. Tangina, yan lang pala kailangan mo, eh. Ha? Chua added that Moreno is only targeting the projects of his political rivals. Kagaya po ng giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila, 90% ng barangay hall nasa kalye. Ngayon, kung sinasabi po niya na ito po'y illegal, dapat lahat po yan gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yan sa akin at saka yung kay Congressman Valeriano. Ay, Isko, hindi ka naman pala pero, Isko, magpaliwanag ka, bida-bida ka pala, eh. Ayan, nilabasan ka ng baho, hindi na nakapagtimpi si Congressman Chua. Mga political rivals lang pala ninyo ng Duterte ang tinitira mo. Nakakahiya ka naman. Pumunta po kayo sa Abad Santos, meron po diyang police station na sa kalye na rin. Hindi dapat gibain din po niya po yan kung talagang seryoso siya. Correct. Walang sino-sino. Hindi mo kayang gibayin yung pwesto ng pulis doon na illegal? Di ba ibig sabihin partisan? Ibig sabihin bias ka pala, eh. Ikaw pala kupal, eh. Kaya dapat kang tawaging aso. Aso ng mga Duterte, si Isko. Kaso ang nangyayari sa kanya selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati yung mga chairman ko, ginigipit niya. Masyado po siyang bully na mayor. Hindi lang pala asong ulol ang tawag sa'yo. Bully ka pa pala na mayor. Nako, parang mga kababayan, delikadong maging presidente to. Like Duterte to. Pati si Sara Duterte, delikadong presidente yan, mga kababayan. Mga bully. Yari tayo dyan, baka marami man namang EJK, mga kababayan, ha?
putak ng putak ang bullying asong mayor ng Maynila. Ayan, na unmask ka, Isko Moreno. O sige, palagan mo ngayon si Chua. Pag pinalagan mo siya, natatama ka, baka kampihan kita. O, di ba? O now, mga kababayan, eto naman si Lacson, isa rin to, putak ng putak. O. Mamaya, sa isang vlog natin, titirahin natin si Lacson. No? So far, gamitin muna natin yung sinasabi niya kasi yung isang congressman dyan na taga Oriental Mindoro, patay malis siya, mga kababayan. Nagbigay pa nga ng statement niya sa interview niya. Dito rin po sa Politico, sabi dito, patay malis siya bigla, Ping hits panaligan for denying role in anomalous flood control projects. Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan cannot feign innocence over the alleged irregularities in the multi-billion peso flood control projects in his congressional district that he himself had earlier claimed as his accomplishment, according to Lacson. So, ibig sabihin, sinasabi ni Lacson, hindi dapat magsabing inosente si Panaligan. Hindi siya mag-astang inosente siya. Sapagkat kanya pang pinagsabi na accomplishment niya ang flood control dun sa bayan niya. Huli. Nahuli ka, oy. O palagan mo to, Arnan Panaligan, si Senator Lacson. Palagan mo yung na-discover ni Senator Lacson sa'yo at sa bayan mo. Una, sabi ni Lacson, he showcased the projects, then denied involvement in them. O, di ba? Ay. Ayan na ang classic politiko. Trapong-trapo, di ba, Panaligan? I cannot reconcile why he said such projects were funded by his office or were his initiative, but now there is a controversy. He denies involvement of it. Wow. Huli. Huling-huli. Kailan ka ikukulong? Ayan. Hindi huli pero hindi kulong. Ang tanong dito, huli. Kailan ka ikukulong? In a privileged speech last Wednesday, Senator Lacson was unsparing, meaning wala siyang sinisino-sino, as he exposed the supposed systemic irregularities that marred the government's effort to address the perennial problem of flooding in any parts of the world. Ayan. Ayan po Oy, nako. Wag ka daw wag kang mag-astang inosente ka, wag kang mag-astang patay malisya ka diyan, Nakakahiya po, Ewan ko mga kababayan. Kaya Representative Panaligan, nahuli ka ni Lacson. Hindi ka naman daw po pala inosente. Huwag kang magpatay malisya. Kiniklaim mo pang accomplishment mo ang flood control. O ngayon, nagka-problema, anong tawag doon? Parang ang si Villanueva. Oo, patay malisya. Nakakahiya po kayo. O sige, pagpaliwanag ka ng gusto, Panaligan, Pag okay ang proyekto sa'yo, pero pag palpak hindi sa'yo. Parang ganun Lahat lang ng maganda sa akin, lahat ng palpak sa inyo na. Ganun po ba? O hugas kamay ako dyan sa palpak. Di kamag-anak ka rin ni Poncio Pilato. Okay, kayo po mga kababayan po yung masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.